Sige mga tao, 2 taon na sinabi ko na to. Ayokong pinapanood ang sarili ko, kaya alam nyo na. Kapag nakakakita ang mga lalaking ito ng babae na hindi nakatakip base sa kanilang paniniwala, iniisip nilang pwede nilang bastusin o angkinin ng babae. Ito ang dahilan ng pagtaas ng mararahas na krimeng sexual sa mga babae sa Europa. Ipinapakita ng video na naganap ng ganitong eksperimento sa Europa at Amerika. Huwag gayaang tularan ng Australia ang landas ng Europa at Amerika. Pumupunta ako sa Europa taon-taon at masasabi ko na bawat taon, lumalala ito. Hindi lang dahil sa mararahas na krimen, kundi pati na rin sa iba pang bagay. Bumabagsak na ang lahat. Nagkakagulo na serbisyong panlipunan, kalusugan, infrastruktura at transportasyon. Sa Australia, hindi natin naranasan ang ganitong di-kontroladong migrasyon. Dahil dito, maayos ang infrastruktura natin pati Medicare at Centrelink. Kung di natin babantayan ng hangganan, mas malala pa ang mangyayari sa atin kaysa Europa at Amerika. Ano nga bang nangyari kay Eileen White? Kailangan nating magingay dito. Huwag ninyong sirain ang Australia. Magising kayo bago maging huli ang lahat. In-upload kong video noong Pebrero 11, 2024. Alam kong sinabi kong hindi tayo malakihang nag-aangkat ng mga tao. Pero nagsimula na tayong mag-angkat noong 2022. Noong panahong yon, hindi pa natin nakikita ang epekto nito. O hindi pa talaga natin naririnig ang tungkol dito. Kaya mula 2022, halos kalahating milyong tao ang inaangkat natin bawat taon. At bago yon, bago ang COVID, nagdadala lang tayo ng mga 100,000 hanggang 110,000 tao bawat taon na kayang-kaya naman. May mga taong pumapasok at kalahati sa kanila ay galing UK at New Zealand. Kaya kayang-kaya naman ito. Pero ngayon, mula nang maupo ang gobyerno ni Anthony Albanese, dahil isa siyang wokey, lefty, globalist at Fabian. Kaya gusto nilang buwagin ang bawat bansang kanduranin at kultura ng kanduran. Ngayon, karamihan ng mga pumapasok sa Australia ay hindi na galing doon. Hindi na mga Breton at Kiwi ang gumubuo sa karamihan. Ito ang dahilan kung bakit ang sinabi ko noon sa video ay nangyayari na ngayon sa harap natin. Katulad ng dati kong mga video, kamakailan lang nagpapalabas ako ng mga video mula Europa, Pransya, Alemanya, Britanya, kung saan may mga baliw na refugee o asylum seeker na nanghaharas ng babae o nananaksak ng tao. Pero gaya ng sinabi ko, magsisimula na rin itong mangyari sa Australia. Sa katunayan, nangyayari na ito sa Australia. Tingnan mo ito. Si Nabil Kaisar, bagong imigrantang Pakistani, ay kinasuhan ng 5 bilang ng R, isang indecent assault, at isang aggravated serious criminal trespass. Kakarating lang niya sa Australia at hindi niya napigilan ang sarili. Ngayon, habang mas marami tayong pinapapasok na ganitong mga tao, syempre, ako rin ay Pakistani. At alam mo, nakarating ako sa ganitong punto nang hindi man lang gumagawa ng kahit anong malapit sa ganito. Hindi ibig sabihin na lahat ay ganun. Pero habang mas marami kang pinapapasok mula sa medieval at patriarkal na lipunan, mas malaki ang tsansang makatagpo ng katulad niya. Tingnan mo ito. May isang Australianong nanay na nagbahagi ng video ng isang walang tirahang Aprikanong lalaki na nahuling nagsasarili sa playground ng mga bata sa Adelaide. Kaya hindi ligtas ang Adelaide. Pwede tayo maglaro muna sa gubat dito. Pinaglalaruan niya ang sarili niyang ari. Pinaglalaruan niya ang ari niya. Uuwi na kaming dalawa ngayon. Pupunta kami saan? Bigla na lang siyang umalis. Sige. Ngayon, titingnan natin ang isa pa. Nangyari ito dito sa Melbourne. Hindi, sa Sydney. Isang lalaki ang inakusahan ng sexual na panliligalig sa isang tren sa Sydney. May lalaking humipo sa likod at tagiliran ko habang nasa tren kanina. Humihingi siya ng paumanhin at natukoy na siya ay Indian. Oo, sinusubukan niyang bumaba ng tren. Pupunta kami sa tindahan. Ang bansang ito ay... Huwag kang umalis! Pwede ka bang manatili? Hinawakan mo ako! Saan ka pupunta? Akala mo ba hindi ako magsasalita? Tigil-tigil na sa pagtakbo! Tingnan mo, maayos siya at nakapropesyonal na damit. Halatang galing lang sa trabaho. Sinubukan ko siyang habulin. Pakiusap! May pumigil sa kanya! Pakiusap! May pumigil sa kanya!
Pakiusap, may pumigil sa kanya. Hinawakan niya ako. Pakiusap, may pumigil sa kanya. Pwede din mo ba akong tulungan? Siya ba ang Diyos? Alam mo kung bakit walang pumigil sa kanya? Mataas kasi ang tiwala ng mga tao dito. Hindi sila racist. Kaya kapag may nakita silang kayumanging lalaking tumatakbo at puting babaeng humahabol, wala silang agad ipinapalagay. Kaya, bantayan na lang natin ang sarili nating puting tao. Dahil ito ay mga lipunang mataas ang tiwala. At kaya ko nasabi na ginagawa ng ating mga gobyerno na mas tribo-tribo ang ating mga bansa. Kaya nagiging rasista sila dahil sa bandang huli, inuuna nila ang kapakanan at kaligtasan ng sarili nilang mga tao. Gaya ng sabi ko, nangyayari na ito. Naipakita ko na ang daan-daang ganitong video sa Europa kung saan basta na lang sexual na inaabuso ng mga tao ang isang babae. Nakita nyo na, narinig nyo na sa balita. Nangyayari na talaga mga pare. Nangyayari na rin ito sa Australia at hindi titigil dahil si Anthony Albanese, isang woke na makakaliwa at globalist na punong ministro, ay walang pakialam. Gaya ng walang pakialam si Keir Starmer, gaya ng lahat ng ibang mga politiko na yan na walang pakialam. Patuloy lang nilang binabaha ng mga migrante mula sa ikatlong mundo. Ang mga lipunang mataas ang tiwala, mga tigang na barbarong parang mula sa gitnang panahon, mula sa mga lipunang lubos na naiiba, sa mga lipunang kanluranin. Magpapatuloy lang yan. At ang ganitong pag-uugali, ang ganitong pangyayari, ang ideya ng pagbaha ng mga bansa ng mga primitibong kultura ay nagdudulot ng pagusbong ng etno-nasyonalismo. Hindi sikat ang mga etno-nasyonalista. Wala akong nakikitang pangunahing partidong etno-nasyonalista. Hindi etno-nasyonalista ang Restore, Britain at Reform na hindi rin kanan. Ang One Nation ay hindi etno-nasyonalista. Pero sa ating mga bansa, napansin ko ang pagdami ng mga etno-nasyonalista na komentarista at aktivista na naniniwalang dapat paalisin ang lahat ng hindi puti. Dati ang imigrasyon ay para makaakit ng pinakamagagaling at pinakamatalino. Ang sinumong lumampas sa hangganan ay ide-deport at hindi bibigyan ng pribilehiyo sa kanduraning lipunan. Ngunit hindi na ito nangyayari ngayon. Nakita na natin ang ginagawa ng mga hukom. Pinapapaya ng ating mga hukom ang mga rapist, mga migranteng rasista, dahil alam nilang kapag nagkaroon sila ng criminal record, madi-deport sila. Hindi ko lang talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan kung anong ideolohiya ang lalagda sa sarili nitong hatol kamatayan. Walang saysay. Pero may mga woke na hukom at politiko pa rin tayo.